Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, NPA at militar nagbakbakan sa Camarines Norte. Paghahain ng reklamo laban kay Vice President Sara Duterte, isang constitutional duty umano ng Philippine National Police. Isa patay, 3 sugatan matapos mabundol ng motorsiklo sa Iloilo. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, nakipagbakbakan ng mga tropa ng 201st Infantry Brigade sa mga miyembro ng New People's Army o NPA sa boundary ng mga barangay Pag-asa at Damagmang sa Labo, Camarines Norte. Ayon sa ulat ng militar, nagkaroon ng regular na security operations ang mga tropa nang paputukan sila ng mga rebelding NPA. Tumagal ng 25 minuto ang labanan bago magsilikas ang mga rebelde. Dala-dala ang kanilang mga nasugatang kasamahan. Wala namang casualty sa panig ng militar. Idiniin ng Philippine National Police o PNP na parte ng kanilang constitutional duty ang paghahain ng criminal charges laban kay Vice President Sara Duterte. Itong sinaad ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil matapos magbitiw ng mga alegasyon si VP Sara na isang political harassment umano ang ginagawa ng PNP. Giit ni Marbil na nanatili ang commitment ng PNP sa kanilang mandato na pairalin ang rule of law at hindi nila tinitingnan ang estado sa buhay o ang political affiliation ng isang individual sa pagsasampa ng mga kaso. Noong nakaraang linggo, naghain ng PNP ng mga reklamong direct assault, disobedience to authority at grave coercion laban kay VP Sara. Ito'y matapos umanong pigilan ng kanyang security ang utos ng House of Representatives na ilipat si Zuleika Lopez sa VMMC. Paliwanag ni Marbil, kapag hindi sila magsasampa ng kaso, maaring magmukhang takot ang pulis na pangmahirap lang umano ang pangil ng batas. Anya, hindi pwedeng payagan na maging ganyan ang imahe ng PNP. Isa ang patay habang 3 ang sugatan matapos mabundol ng motorsiklo sa barangay Tigmalapad, Miagao, Iloilo. Sa ulat ng Miagao Municipal Police Station, nawalan umano ng kontrol ang motorsiklo habang binabaybay ang madulas na kalsada. Nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng mga biktima na dinala ng pampasaherong jeep sa Miagao Rural Health Unit. Idineklarang dead on arrival sa RHU si Jerry Niday Sr. Patuloy namang ginagamot ang 2 pang nasugatan. Samantala, kasalukuyang nasa Guimbal District Hospital ang driver ng motorsiklo. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatili nakatuto para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.